So malaking tulong siya. Kasi kung busy pero nasa-save niyo yung since nabanggit mo yung hindi na sa MBL pag ba siyang para amin niya real time portal where we can much check requested LOA access ng benefit limit natin tapos sa member gateway na ganun po natin siya makikita. So hindi siya yung siya Sir Mars here. Ang tamis na binabanggaan depende. Yes. Okay. Thank you. Thank you, sir. Yeah. So possible, mabawasan ka ng 20,000 for the hypertension, pero for other illnesses, buo pa yung 150 mo. Pero sir, tama ba? Ating customer care hotline, meron din tayo actually live chat sa Google sa website ng MaxiCare. Pag nagpunta kayo sa maxicare.com.ph, may live chat po doon na button. So you can chat, key in your personal info, then may real-time agent naman pong mag-respond to check ng credentials and request po na. Pero yung mismong member lang na. Hindi Yes pwede po. si HR. Yes po. Unless si HR, hawak yung personal details. Okay? So yun po yung kagandahan ng primary care centers or PCCs kay MaxiCare po. Okay. Telemedicine. Actually, we have to sa telecon free of charge po yung pag-consult ng member patient convenient siya kasi MaxiCare doctors po. MaxiCare is one of the HMO companies who initially launched ng mental health consultation nung pandemic na may mga sa PCCs because some of ano lang really appointment po. Yeah. Program after SME health care MaxiCare program full HMO and OP unbundled. When we say full HMO ailment in patient out or 3 to 99 employees. The first strike anywhere, meaning pwede sila sa other clinics, other bundled PCC bundled. Kung hanapin po yung
others. We have the So pag care. actually meron kami sir na OP technically meron pa rin sir dalawa ways. Sorry. Medyo na full HMO. May MBE full HMO. May patient. OP and bundle. Sino yung isa so Mark sari-sari store. parang ganun siya. Business to business. Mga company or a health card. So, Po siyang parang medical insurance. inner limit. Tapos Yes. Po. Track type po. Ayun. Program. As mentioned, is HMO coverage. All. Simple to 99. But there, this is essential. 3 to 99 siya, full HMO. Meron lang siyang pusa kung 10 to 9 PE kasi yung financial capacity na hinihingi ng MaxiCare Plus or Starter Plan. So, lagi tayo may option. Wala tayong dead-end na scenario. Kung Mr. Client, if namamahalan po tayo sa MaxiCare Plus or Starter Plan na full HMO, baka we can consider si MBE. So, meron tayong ladderized approach. Kung ayaw ng MBE, baka baba tayo sa prepaid cards. Yun lang po. Okay? So, to formally start with our SME program, allow me to share, to call Mr. Edward Sagon to discuss the other details of full HMO and full risk product. Hello. Good morning, everyone. And sa mga nasa Zoom po, good morning. So, allow me to introduce myself. My name is Edward Ryan Sagun, and I'm a Health Benefit Executive under MaxiCare. So, for SME program, we have three as mentioned by Sir Hiro. So, we have MaxiCare Plus, MaxiCare Starter Plan, and Business Essentials. So, this SME programs is a full HMO, a full risk product with standard box type health coverage intended for micro, small, medium enterprises. For product variants, as mentioned na din kanina, for starter plan, we have 3 to 9 employees and dependents.
And then for MaxiCare Plus Group, that's 10 to 19 employees. And for MaxiCare Plus Small, that's 20 to 99 employees. Okay. For the access, so we have the nationwide access with optional access to 9 major hospitals and Healthway clinics for Starter and M+. But for the MaxiCare Business Essentials, since it's a clinic-based availment, so wala siyang access with our 9 major hospitals. Then for the rider benefits, so for Starter, MaxiCare Plus and MaxiCare Plus and MaxiCare Plus Small, we have annual checkup, standard alternative dental. So previously, standard dental lang siya since one prophylaxis lang. And then for the enhancement for the standard alternative dental, we have 2 prophylaxis per year. Then for the daily income benefit and the group life, ADD&D up to 300,000. For the mode of payment naman, for Starter, we only have annual and semi-annual. And then for the MaxiCare Plus, we have annual, semi-annual, and quarterly. Same with MaxiCare Business Essential. Ayaw man. At question lang po, is a mode of payment, meron po ba siyang modal factor na lalabas? Or ano siya? Yes po, for if ever po, no, annual po tayo. So if annual and going to semi-annual, we have 8% modal factor. And then for the annual to quarterly, we have 12% modal factor po. 8 saka 12. No? Yes. Okay, thank you. Ayan. So for pre-existing conditions, for Starter, under SME program, we have up to 5,000 on the first year ng membership ng ating mga members. And then for the second year, this is both for non-dreaded and dreaded conditions. And then for the second year ng membership ng ating members under Starter Plan, mako-cover na po tayo up to the maximum benefit limit for non-dreaded only. For MaxiCare Plus Group, MaxiCare Plus Small, on the first year ng membership ni member kay MaxiCare, covered po tayo up to maximum benefit limit. And good thing with this one po, yung sa ating mga programs, kasi no contestability period, meaning, no need na po mag-antay ng first year membership to cover po yung mga pre-existing conditions natin. And then, since from the day po ng activation ni member kay MaxiCare, covered na po siya for the MaxiCare Plus Group Small and Starter Plan. Sir, question. Tama po, no? Pati sa dependents, yung pre-existing coverage will be up to maximum benefit limit. Yes, sir. For MaxiCare Plus Group and MaxiCare Plus Small. Okay. So, for us agents po, for your information, may mga iba kasi tayong mga partners na hindi kino-cover ang 100% pre-existing conditions for dependents. Okay? So, this one, ito po yung difference, isa sa mga difference ng MaxiCare. So, yun po. Thank you. Sir, question. Let's say, kasi malaki yung difference ng pre-existing condition ng 9 employees dun sa 10 employees. Let's say sa company, 9 lang talaga sila. Pero dahil gusto nilang makuha yung maximum benefit limit instead of the 5,000 and then may second year pa, pwede bang yung pang 10, dahil wala naman yung employee, i-divide na lang dun sa 9 employees yung premium? Parang, in short, parang merong dummy na, baka hindi yun yung tamang term, no? Pero parang yung pang 10, para lang pumasok sila dun sa MaxiCare Plus Group. Pwede po ba yun? Or let's say, 8 lang sila, yung 2, ganun ang gawin.
Sige, Sir Mars, thank you for the question. So, to give additional context sa question ni Sir Mars, paano daw kung may client tayo na gusto mag-Maxicare Plus pero below 10 yung headcount? Baka may wait para doon. So, sometimes we allow po yung we call it dummy or fill-in members. Pero ang condition po sa fill-in members, just to get nung 10 employees upon initial enrollment, kailangan may commitment si client na may ipapasok po sila within the coverage period na additional 2. Kasi ang process po namin, ibibill namin si client, ipaprocess natin under Maxicare Plus. On the onset of enrollment, 8 lang sila plus 2 dummy members. Pero para ma-approve po yun, we will ask for an email confirmation from our client na, okay, we will good with the dummy 2 fill-in members, but we will enroll after X number of months na ipapasok na actual employee. Para come renewal po, eksakto na siyang 10 actual employee po. Bawal po kasi yung idea na for the entire year, nakadami members lang yung dalawa to get ng benefits ng Maxicare Plus Small. Yes po. Ina-allow naman siya pero kailangan may actual employee within the coverage So period. sir, po. example, ang nangyari, nag-email yung client, o meron kaming dalawang for hire this year Apo. within the contract period. Natapos yung buong contract period, walang dumating na dalawa. For renewal sila next. Allow ba sila? Ano mangyayari doon, sir? The renewal recommendation would be transferred to starter plan program unless the minimum headcount requirement of Maxicare Plus, which is 10, will be met po. So, if mata-transfer siya sa starter plan, will it count as their second year o first year? First year po. So parang dinelay mo lang yung 5,000 na Yes ano. po. Okay, thank you, sir. Thank you, Sir Mars. So, Third ang... question, Go ahead, Sir Albert. if in case na let's say yung situation ni Sir Mars nung example niya, no, let's say mataas ang utilization ng Maxicare Plus niya, possible pa rin ba siya ma-transfer to starter plan? Yes po, bali, question din Sir Albert. This year kasi, nagkaroon na rin tayo ng tiering sa renewal recommendation sa starter plan. Dati kasi flat rate lang si starter. Kung anong rate ng NP namin, siyang rate na rin ng RB. Ngayon, sa mga renewal business po namin, may tiering na siya. Starter plan A, A1, A2, A3, and A4. So concerning sa high utilization ng previous account, for example, galing siyang Maxicare Plus, sa case ng question ni Sir Albert, mataas yung utilization. Whatever po yung loss ratio ng account na yon from the Maxicare Plus, siya po yung i-compute, evaluate ni actuarial department to see sa ang starter plan renewal reco tiering siya mag-fall. Pwedeng starter plan A3, starter plan A4. Kung sobrang taas po talaga na utilization, transfer to corporate po yung maging recommendation. Last question, sorry. Tapos yung sa example ni Sir Mars kasi diba dalawa yung dummy members. Apa. Hanggang ilan dummy members ang possible? We can approve until up to 3 dummy members po. Depende pa rin siya sa ratio ng headcount nung initial enrollment. Parang Sir meron Mark. tayong account nito. No? Mhm. Ano, question, yung kagaya ng situation na yun, no? Yung scenario na yun, na after a year, tapos hindi na-meet yung dami Headcount. na yan, yung headcount, babalik lang siya sa starter plan. Correct po. tama, no? Opo. Tapos magiging 5,000 na yung PEC niya. It's as if first year po nila sa starter plan. Okay. So, pero wala naman siya magiging review dun sa utilization niya dun sa previous years, no? Yun nga po, babalik na sa question ni Sir Albert. Magkakaroon siya ng utilization review kasi baka kasi yung previous LR niya mataas na. So, ang no business rates kasi natin sa starter plan, standard A siya. So, meron tayong standard A1, standard A2, hanggang A4. Depende po yun sa previous loss ratio ng account. Then another question, yung tungkol sa dummy, no? For example, yung installation ng program is 8 ka lang, nagdami ka ng 2. Then, sabi mo, within the policy year, dapat nagkaroon ng 2 talaga. So, na-fulfill niya yun, pero hindi siya na regular. Natanggal ulit yung yung dummy. Dahil 2 yung hindi nagtuloy na regular. So, paano magiging basis ngayon nun? Kung ganun po yung case, sir, may naging actual enrollee naman sila, pero before the expiry date, nag-resign, for example, kinancel natin, we can go to the subject to approval scenario wherein we have to document na may napasok naman si client, si Juan de la Cruz, tsaka si Pedro Penduco. Come renewal, if magbelo pa rin sila ng 10, we have to request for 2 dummy members. Pero make sure na different names na yung ipapasok natin within the next policy period. So, possible na maging pa rin siya, Maxicare Plus pa rin siya. Yes po. Wag lang Okay. technically, sir, yung walang pinasok within the coverage period. Okay, thank you. Thank you. Any more question po?
additional context lang, there are times kasi na may mga clients tayo, baka kinakausap nyo, sir, 9 lang kami or 8. Baka pwede nyo na silang i-convince mag-MaxiCare Plus program. Kasi mas maganda naman yung benefits naman talaga ni M Plus versus sa starter plan. So napag-uusapan naman yun so long that we can prove to our clients ano yung basically na need nila in terms of headcount, benefits, and all. Go ahead, Ford. Thank you, Sir Hiro, for that pag-answer ng mga questions nila, no? So moving forward, for the industries classification, so we have three: standard industry, rated industries, and graded B industries. So it applies naman not to all SME products. So and then I allow Sir Hiro to explain those industries po. Alright, sa MaxiCare Plus Industries, ito kasing follow-up questions natin. Kung sino ba yung mga pwede naming ofera ng MaxiCare SME program? So yung MaxiCare rates po natin for the we're talking about no business. We have, sabi nga ni Edward, standard, rated, and graded. It depends on the high risk level ng industry. Industry na pinag-uusapan natin, regardless na kung ilan yung office-based and non-office based. So in connection to 2025 MaxiCare Plus updates, meron kasi tayong rated and graded B, wherein si rated, it's around 15% higher yung rates niya sa standard rates. Kasi may mga industry tayo like construction, media, Turkish baths, and all. So sila yung medyo high risk yung industry kaya sila kinaklasify sa rated na rates. In addition naman dito, meron tayong tinatawag na graded rates naman. Si graded rates naman, dati part siya ng mga excluded or hindi siya, kumbaga, ineligible industry. Bawal sa SME program. Year 2022, nag-amend kami ng policy wherein the enlisted industries right here can now be accommodated sa MaxiCare Plus. Under nga lang sila sa classification, which is 30% higher sa standard rates. Kasi technically, yung mga drillers, firemen, full-time athletes, logging, forestry, mining or underground mine workers, nuclear, chemical, natural gas plants, oil production, and vet services are considered as one of those high-risk entities or industries. So technically, prone to disgrasya yung mga industries na ito. Kaya, classified sila sa graded B. Dati hindi sila pwede, ngayon pwede na sa MaxiCare Plus. If you happen to have these clients before, baka pwede nyo sila balikan, ofera natin sila ng graded MaxiCare Plus po. Sir Hiro, yung mga linemen na umaakyat sa poste ng Meralco, saan po siya masasama? Grade A, Kung- grade B? Kung mahihingi natin sir yung yung BR 2303 kasi ang basis na ng MaxiCare po ngayon, nature of business ng company. So regardless kung ano yung nature of work ng mga employees within the company, ang magiging basis po natin is yung nature of business ng company. Gano. So possible pala na ang nature of business, for example, lumalabas parang office-based lang. Yes po. Pero yung actual nila na ginagawa, linemen, umaakyat Yes ng... po. So kung ganun, kung office-based lalabas, standard sila, hindi sila grade A, grade B. Possibly po. Dati po kasi ganun yung kay MaxiCare, di ba Sir Albert? May office-based and office-based kaming kinakategorize before we determine ano yung applicable rates sa client. Pero ngayon kasi, para mas streamline siya, straightforward, nature of business lang ng company. So for example, sir, security guard, saan siya pumapasok? Sa rated po. Yun na lang na. Rated A? Apo, rated. O yun, kagaya nun, sir. Yung mga security guard, ang nature ng business ng company, ang nature ng business ng company is providing manpower services. Correct. Pagka ganun, rated po ba yun o standard? Kapag may ano kasi yun sa BR 2303 sir, meron niyang coding. May 42093. Maka-classify po namin yun sa industry checker namin. Ano yung pinaka industry, nature of industry ng company. So, normally, kapag mga protection services, including security guards, whether manpower sila, pero yung kanilang nature of business kasi is under the security, magpo-fall po sila sa rated rates po. May mga manpower agencies kasi tayo na hindi naman security yung nature ng work. So, naging standard sila. I see. Okay. Thank you. Yeah, thank you Sir Mars. Kasi generally, yung manpower, malawak siya. So may mga manpower like sa HR, recruitment, standard yon. Pero kung manpower in terms of security guards, magpa-fall pa sila sa protection services, rated po yan.
So ang goal kasi ng MaxiCare Plus is to provide yung proposal as soon as we can to our clients, no. So yung evaluation ng master list ng designation hindi na nila nire-require Correct po. as long as we provided yung BIR 2303 for verification of the nature of business. So nasa atin po kasi yung risk kapag hindi natin nag-submit ng BIR 2303 sa MaxiCare. Kasi doon, pag sinubmit natin po yung BIR 2303, ma-verify yung correct rates na dapat, no? Pag sa atin, pwede naman tayo yung magpasa na ng proposal. Yun nga lang, kapag nagkamali tayo, it's important na alam din natin to. Pero kung magkamali tayo kasi sa atin yung rates, kumbaga pagdating kay MaxiCare, hindi na siya applicable. So, it's very important that we know kung ano yung mga eligible industries po. Thank you, Sir Albert. May question nata si ma'am. How about yung mga seaman? Seafarers po. Ngayon po, kasi hindi, paano ba? Wala kasi, B2B po kasi yung pinag-uusapan natin sa SME program, meaning company po nila yung ano natin. Kung seafarer po sila, mga ganyan, yung company nila nako-consider naman as standard po na rates. Yeah, kahit di ko kasi sure kung ano po yung concern niyo, kung kung mismong offshore ba yung i-enroll or yung company nila dito sa Philippines. Yun nag-offshore. Kung yung mga seafarers po, possibly sa individual family sila, pwede nga accommodate. Pero yung company nila dito sa Philippines, pwede po natin i-enroll under standard rates po. So, I think Sir Hero, no, pwede siya, pero hindi niya magagamit kasi on board siya. Yun lang. Tapos Opo. kumbaga hindi siya advisable to enroll yung seafarers na on board or unless nandito siya sa Philippines and then magagamit niya during the stay Correct, niya Sir dito. Albert. Bas- Yeah. As long as meron siyang KYC requirement, employee relationship, nasa SSS siya, walang magiging problem. At the end of the day, discretion po ng company, sino yung mga enroll nila. Basta sa amin, basta KYC compliant si company, registered sa Philippines, check namin yung rates applicable sa company, depende na sa kanila sino-sino yung mga enroll po nila. Question lang. So, itong graded A, yan na ba lahat? Or meron pa? For example, government organization. Ito na po sila, lahat. Ito lang naman yung mga rated rates natin. Tapos yung kanina, sila na po yung graded rates natin. Tapos, anything na wala po dito, may ineligible list naman po kami. Next slide ata. Yeah. Ito po yung mga hindi pwede sa SME program. Government institution, like yung mga department of ganyang agency, groups which involve special hazards, manufacturers of ng mga explosives and ammunition, medical groups, hindi pa to pwede, mga hospital, dental clinic, except for vet services. Political groups, private households, and protection services, except po yung mga security guards po. May mga military groups kasi, mga AFP, hindi natin in-accommodate. Yung for example, government employees in a cooperatives. Samahan na kita. Yes, Sir Mar, sorry. Hindi ka daw kita sa ating So for example, government employees under cooperatives, pwede ba yun? Yes, sir, pwede po, pero magpo-fall siya sa rated industries. May mga cooperatives po tayo. So okay. Pwede pa rin pala. Ito po yung mga, ano natin, next slide pa. Yung mga kasama sa rated rates from construction companies, NGO, cooperative, association, foundation, even yung mga religious groups, mga churches po, kasama sila sa rated. Protection services, education. Sa education, basically ito yung mga primary, secondary, tertiary college institutions. Pero yung mga preschools, training centers, tutorial, review centers, standard rates naman sila. In addition to rated rates, yung mga pharmaceutical groups, yung mga manufacturing, media, sauna, Turkish baths, and massage parlors, and similar po. Yung mga spa and beauty salons naman, standard rates yan. Yun po yung mga rated rates natin, tsaka graded rates, tsaka ineligible industries. Yan po. Yung mga hindi po na-mention dyan, they deemed as standard rates, pero subject po sa checking pa rin ng BIR 2302. Sorry, parang may na-miss out tayo. Kasi ito may protection services ka din eh. Example po yung Kasi mga may military except. groups.
except security guard. Okay, Yes got it. po. Ayan. For enrollment eligibility, so for our principal employee or members, ang age requirement po is 18 years old and above for standard rates. And if si member po 67 to 70 years old, that's 3 times po ng standard rates. Then for 71 to 75 years old, that's 4 times po. And then for over age na 76 and above, we offered na po yung Prima and yung other mga prepaid cards po. Then for dependent, ang ating minor dependents na pwedeng enroll is 15 days old to 23 years old for minor. And for the adult dependents, that's 18 to 65 years old. For the enrollment naman of the dependents, we must follow po yung hierarchy ruling. So if si member po is married, ang kanyang first priority po si spouse, and the second priority po si children. So from eldest to youngest. For single employee or principal, ang first priority po si parents, and then the second pong priority si siblings. Then for the single parents, so it's either parents, children's, or siblings. And then for the age requirement naman po across all principals or dependents, standard naman po tayo, 18 to 65 years old for adult dependents, and then 15 days old to 23 years old for the minors. Additional information lang din po for the enrollment of the dependent, for the skipping of hierarchy ruling. So if ever ang ating mga dependents po is mag-fall under, meron na siyang HMO, abroad or working abroad, disease or overage po. So maskip lang po natin yung first priority natin na dependent if magpo-fall po yung dun sa 4 na conditions. Ayan. For the SME program enrollment requirements, so for the account level KYC, we must need the BIR 2303, SEC certificate, articles of incorporations, and general information sheet. And then for corporations, partnership, and then for sole proprietorship, we must need yung DTI certificate of registration and BIR 2303. For NGOs and cooperatives, so yung Cooperative Development Authority, SEC and AOI certificate, BIR 2303, and NGO questionnaires po. Dagdag ko lang po dito sa account level KYC requirements. Mukha siyang madami, pero again, simplified lang naman siya as long as we know kung ano po yung nature, business organization ng client natin. Kapag natanong natin sila, ma'am, ano po ba yung business organization natin? Corporation po ba kayo? Partnership, sole prop, or NGO? Ito din yung AMLA, no? Yes po, may AMLA din po tayo dito na tinitingnan. Tapos, dito lang, medyo madami lang dito kasi depende kung NGO, cooperatives, or religious groups po yung company na tinatap po natin. Okay? For the additional account level requirements. Ayan. For additional account level requirements, if the signatory is not the president or yung CEO, owner, or the highest ranking officer, we must provide po yung notarized secretary certificate, board resolution duly certified by the corporate secretary, or notarized appointment letter or special power of attorney. Nasasubmit lang po ito, for example, yung ating magiging signatory ng account is hindi yung president. So may special power po from the president or yung executive, yung higher position na ina-allow si manager na siya yung maging signatory. Sir, question from our Zoom. Ano yan? Ayan, nagtatanong si Miss Angeli Venoza. How about for separated couples daw? Yung, ayan, Miss Angeli ba? Yan. Sige. Yun, separated couples. Okay. For separated couples naman po, mag-skip lang po or ma-allow po natin if si married or kasi wala po tayo kasing married but not separated or illegally separated. So, kailangan lang po mag-submit ni member ng disclaimer form na provide ng MaxiCare.
So once na meron na po tayong disclaimer form, i-allow na po kung sino yung i-enroll na dependent. Pero we also have to determine paano ba silang couple. Baka live-in partner lang, pero kung married sila, they have to provide po ng copy ng marriage certificate, knowing na talagang married yung principal. Ayan nga, dali nun. Yun po. May disclaimer form naman pong sinisend si pwedeng ibigay si Maxicare para ma-allow yung ine-enroll na dependent nung principal kung yung partner niya, di na talaga sila magkasama. Miss Angie, baka may follow-up question ka, pwede ka mag-unmute kung nasagot po or hindi nasagot yung tanong niyo. Nasagot naman po, sir. Thank you. Ayan, Thank sige, you. maraming salamat po. For the member level KYC for employees, so it's either PhilHealth, SSS yung contribution list yung pwedeng i-provide. Latest BIR 1604, and then employer remittance po, yung ERF for PhilHealth, and then EPAR, and then for board members po, latest GIS or General Information Sheet, and then for consultants, BIR Form 2307. And then for foreign nationals, yung Alien Employment Permit issued by the Department of Labor and Employment, and then yung copy of Alien Certificate of Registration Identity, yung card nila. Alright, so dagdag lang po natin sa member level KYC requirements. Hiro, ano ba yung mga naka-flash sa screen? Yung member level KYC requirements kasi, allowed siya or required siya sa mga SME program. Number one, it is for the protection ng mga clients natin. Para hindi maging prone to abuse yung enrollment. Kasi baka may client kayo na close, kung wala tayong validation through the KYC, baka kung sino-sinong ipasok ng mga company without checking sa end ng Maxicare. Possibly mag-shoot up yung utilization pag may mga lumusot na mga ganong members sa atin. Paano siya naging protection? Siyempre, pag nag-safeguard natin yung mga accounts natin, hindi yun ma-charge sa utilization nila. Therefore, yung rates nila, come renewal, mas accurate. Secondly, yung know your customer KYC requirements, mukha siyang madami. Pero again, madidetermine natin yung applicable lang sa client natin, depende kung anong type ng principal member sila. Regular employee ba sila? Consultant ba sila? Board members ba sila or expats? Kapag ito yung common naman na KYC hinihingi namin, kapag regular employees, dalawa lang yan lagi. It's either PhilHealth or SSS contribution list. Kasi kapag regular employees na po sila, meaning meron na silang contribution sa company, reflected na po sila sa PhilHealth and SSS ng company. Naka-OR naman po yan, we always ask for the PhilHealth kasi pinakamabilis po yun. Andun na po lahat ng employees na nakalista na bayaran nila for gantong month. Tapos, yun po yung chine-check ni underwriting team vis-a-vis dun sa master list nila para ma-approve na ni underwriting team na itong pinapasok nila ay connected talaga sa company. Ayan, Sir Hiro. Gusto ko lang i-highlight po itong mga requirements, no? Kasi sa mga members po natin, pag nag-ticket kayo at nag-request kayo ng Maxicare, baka kasi minsan po, isipin natin na, balik-balik naman, hindi pa binigay lahat ng requirements. So actually, naka-flash po sa screen nyo, lalo na po dun sa mga servicing agent natin, no? Yung servicing agent po natin, please take note ito pong mga requirements na to. Kasi para at least po, from your end, dahil kayo naman ng servicing agent, alam nyo na yung mga requirements na kailangang ipasa. Okay po? Sige, salamat po. Thank you, sir. Question naman. Yes. Kasi kanina, di ba, may sole proprietor na pwede ito siya 3 employees, parang ganun. What if ang isang negosyo, wala siyang mga SSS kasi family business siya? Apo. Good question, Sir Marvin. Actually, yun yung isa-sample ko sana dun sa magiging additional input ko dito. Ito po kasi one of the latest updates sa SME program namin pertaining to MBE. We just have this amendment this year wherein yung mga MBE clients po namin, we have the alternative KYC requirements. Question kasi ni Sir, paano Hiro kung sole prop siya, account level KYC compliant pero walang member level? Pwede po tayo mag-issue ng notarized affidavit po. Tapos, reflecting doon yung mga list of employees nilang ipapasok. Tapos magsasubmit po sila ng valid ID.
Yun lang naman, di ba? Tsaka notarized joint affidavit po for provide. So yun po yung tinatawag naming alternative KYC for MBE clients. Ngayon, kung idadagdag natin yung sa starter plan and MaxiCare Plus, required po yung dalawa, account level and member level. Sa MBE lang po tayo nag-accommodate ng may mga alternative KYC through notarized affidavit po. Yung form po na yon, we can issue you a copy. You can sign it with the client. For the client, yung notarized affidavit. For provide po, meron kaming notarized joint affidavit as kayo po yung intermed. So 2 forms po yon. So pag na-submit po sa amin yon, it will serve as the member level KYC po ng account natin kahit wala silang PhilHealth or SSS contribution list po. Yes po. Kung may ganong client po tayo tulad sa sample ni Sir Marvin, we can redirect them sa MBE program. Pero kung KYC compliant, member level and account level, baka pwede nyo silang ipasok sa MaxiCare Plus po or Starter So Plan. pwede ko siyang gawin din na ang ipapasok kong members dun sa program, asawa, biyanan, anak, Kung family business po yan, yes po. pwede. Opo. No. Malalagay naman siya sa notarized affidavit. po Tapos na yung sa, employee sila. sa part, as dependents ba siyang papasok or ano? Depende po sa client kung principal nilang ipapasok Kung or dependent siya up to ano yung eligible age niya hanggang 65 po for adult, for adult, yung bata. 23 years old. 23. Mm. So baka hindi pa kasi nagtatrabaho. Ganun. Yes po. Okay, School pa yon. Sige. So yeah, ganun lang naman po siya. One of the updates yon kasi previous years po, may mga clients kaming fallout na tinatawag. Meaning, hindi talaga sila nakapag-comply ng member level. This is brought about yung pagdami ng mga VA companies. Since yung mga VA po, normally, minsan foreign-owned companies yan. Iba naman nagre-register sa Philippines. And most of their setups po talaga, individual payee. Ikaw magbayad ng PhilHealth mo, ikaw magbayad ng SSS mo. So, in that sense po, doon came up si MaxiCare ng idea na baka we can have these alternative KYC requirements through notarized affidavit po. But still, yung account level kailangan compliant. Kailangan locally registered pa rin sa Philippines. Sir, what will happen if, let's say, masyadong creative yung agent, yung salesperson, and then hindi talaga siya part ng company and then nag-notarized master list siya or affidavit siya? Sa notarized affidavit, may consignee naman doon from the client. So makikita niya naman po sino yung mga ipapasok niyang employee. Risk po ng company kung sino yung mga ipinasok nila. Kung mag-utilize man yun for what any reason, nasa kanila po yun. But as broker, anong implication sa amin if Dapat kayo din po as broker, ma-filter nyo with the client who are these employees. Bukod po dun sa hingi lang kami ng valid ID, baka you can ask for the COE from the company to establish talaga na connected sila sa company as employee. Alright, thank you po. Sorry sir, hindi nyo pa ina-accept yung in lieu of the SEC or yung registration here in the Philippines, yung alternative na registered sila sa ibang bansa. Hindi nyo pa ina-accept Yes yun. po, wala pa po tayong ruling sa ganun. Siguro sir, kasi it has something to do with the insurance commission pa, how it will be approved sa mga HMO, specifically for MaxiCare. Ngayon po kasi for account level, status quo po tayo na kailangan. Pero aware kayo na may company na gano'n, no? Yes Okay, po. sige. Meron Thank you. kami sir, yung mga representative offices, may mga ganun kaming na-accommodate. Not sure kung same page tayo sa idea na yon. Pero kung beyond para sa mga representative offices, baka yun yung... Meron kasing HMO company na nag-a-accept ng gano'n na wala silang registration dito sa Philippines. Basta meron lang silang parang alternative. For example, instead of SEC registration dito sa Philippines, SEC registration doon sa US, for example, US company. Okay na yun. So sa atin, wala pa. Wala pa po sa Okay. ngayon, sir. Alright, thank you. Ay, Sir Hero, please check na lang. Di ba meron tayo yung abroad, register abroad? I think nakapag-process ako before. Check na lang. Local, ay, Let's say for example, embassy or kunyari IT company tapos nakapag-register siya, Australian company siya. Hindi siya registered dito but ang sinubmit is equivalent and then stamped by embassy ng Philippines doon sa Australia. Sige sir, Albert, thank you sa info na yon. Kung hindi siya dun sa representative office ng
commonly naman nating in-accommodate. Baka yung special case po ninyo, baka pwede natin siya idaan nga dun sa True Embassy signing and ano yung mga supporting documents na need nila. Okay, thank you, Baka sir. connection din sa input ni Sir Mars. Yes po. Yan, kung meron naman po, mag-update din naman kami. Ngayon, ang nauna lang yung sa member level muna for MBE clients po. Okay. May question po kayo regarding sa KYC requirements. Madami ba siya or konti lang? Depende pa rin siya sa type of natin client, no? Sige pa, proceed tayo. Yeah. Ito quick lang naman to. Sige, for the SME enrollment process, enrollment to activation. Thank you. Dito na naman pinapakita and kukonek ko sa sinabi kanina nila Joel and Sir Albert. So meron tayong 7 to 10 working days na enrollment to activation. It depends. But standard, we have the conforme generation of 1 to 2 days. So sabi nga dito, sa SME program po, we are not subject to franchising. Basta meron po tayong BIR 2303, tsaka client information sheet, yung Excel file po, we can issue you yung conforme, yung draft quotation po. 1 to 2 days. Underwriting validation, na 1 to 2 days din upon receipt of complete documents or requirements. And then kapag na-receive na namin yung signed contract, with the account and member level KYC, endorse po namin yan kay underwriting. Si underwriting, endorse po yan kay billing team in 1 to 2 days. Then si billing team po mag-issue ng SOA, ipoprovide po yun sa atin dito, and then yun po yung forward nyo kay client. So it has 30 days to pay. Kung si client po magbayad agad, dun po magbe-base yung 3 working days ng kanilang activation. And then yung releasing of ID cards naman, it has 14 to 20 working days ng delivery, printing to delivery. Pero ang key naman dito, kahit po na-activate na yung account, wala pa yung physical card, the members can use yung benefits nila by having the ID card numbers from MaxiCare. So may disclaimer naman doon na once na ma-issue na po yung physical card, hindi na po pwede mag-avail ng ID card number lang ipe-present. Okay? So, 7 to 10 working days, siya yung standard namin, basta completing documents. Kaya may note kami dito na siya lang naman yung namin, estimated turnaround time, basta complete po yung requirements. Kaya lang naman po siya tumatagal minsan kasi minsan tayo, hindi na rin natin nakukuha yung complete requirements from the client. May scenario din po na halimbawa ang matap niyong client, mga newly established company, wala pa yung GIS for the early months nila, yung general information sheet. Naging available pa yun after a year pa minsan. So pag may mga ganun po, humingi kami ng approval sa loob para mag-proceed yung activation ng account po natin. So kapag may mga lacking KYC requirements from our clients, let us know so we can check ano yung mga alternative, number 1. Number 2, kung di talaga available yung alternative, baka may mga internal approvals tayong pwedeng hingin po. Para lang mag-proceed po yung client natin. Okay? So, mas mabilis to since yung proposal naman, sabi nga namin kanina, madali nyo po makukuha kay Provide. Basta alam nyo po yung nature ng account natin and then yung other details na dapat i-consider po. So sa FAQs, highlight ko lang dito, common FAQs sa SME program, mga mode of payment po na pwedeng enjoy ng client. Again, semi-annual tsaka annual mode of payment. Yung quarterly hindi po applicable sa starter plan. May advantage ba kung naka-annual mode of payment? Yes, kasi sabi nga kanina Sir Marvin, meron tayong model factor na applicable for semi-annual and quarterly. May pa siya, may other impact din yung annual mode of payment. It has something to do with the annual checkup ng client tsaka sa refund provision po. And ano yung mga non-enrollment ng certain dependents yung valid? Sorry sir, balikan natin yan. Baka na-miss out yun ha. Apo. Pagka nag-quarterly ang client natin, don't expect na makuha na nila yung annual physical exam or annual check-up. Kailangan naka-annual payment sila para ma-avail nila yung annual check-up. Tama sir? At dapat at least 2 quarters yung paid. 2 quarters. So ibig sabihin, kung semi-annual ang binayad, pwede na. Pwede na. Pag quarterly, 2 quarter. Pwede No? na Kasi baka pumamaya yung client natin, nagpa-quarterly, tas ACU agad. nagpa-ACU kagad after first quarter. Hindi po pwede yon ha. Ayun, sige po. Thank you, Sir Mars. Yun. Sa ACU kasi, ang take-off dito ng ACU team, kailangan at least 6 months yung paid. Kung naka-annual yan, technically, paid na yung buong taon. Kung semi-annual, paid na yung first 6 months. Kapag quarterly, kailangan 2 quarters po yung paid.
kahit po hindi nakaka 6 months si client, kasi minsan on the 4th, 5th month, paid naman na yung second invoice, di ba? So, pwede na yun po ipa-approve for annual checkup availment. Third, FAQ, kapag pwede po tayo mag-skip ng dependents, number 1, kapag may current age of care, baba na tayo sa second priority. Kapag working abroad din or separated or deceased na po yung first priority sa dependent. Tapos, another FAQ, what if daw nag-starter plan si account tapos in the middle of the year, nag-exceed sila ng 10 employees like agad? The answer is no. Since yung starter plan contract po is valid for naman, baka pwede na kayo mag-MaxiCare Plus kasi na-meet nyo na po yung head count. Doon po, MaxiCare Plus. It's either times 3 to 75 days ng discussion natin this morning. Identify how we can close new accounts sa SME. Hindi rin ako papatalo. Yung update doon sa desk, I think sila na yung... Wait lang. Baka magbanggit kayo ng mga hospitals. Delikado kasi baka mamaya recorded tayo. Biglang ano. Sige, wag na pala, wag na. Pero yun sa Cavite. Tapos medyo lumapit na ulit si hospital Opo. to Kaya coordinate. nag-accredit ulit sila sa amin. Kasi yun nga, from the management itself, kung kakalabanin nyo kami, we have to build our own network na nearby you. So yung mga members naman, based sa data, puro outpatient lang naman pala in-avail sa iyo eh. Nung tatayo kami ng clinic dyan, who can accommodate ng outpatient availment. Nung bumaba yung traffic sa kanila, okay, sige, give way na kami. Accredit na lang ulit kami. Yeah. Ang dami na kasi PC sa Cavite din ngayon. May IMUS, may ano pa. Sir, baka nag-stuck lang doon. I guess yun, medyo clear naman na paano natin sasagutin. Meron lang kasi before na nag-post, ewan ko naalala nyo to, no? Na yung cheque, hindi nagbabayad si MaxiCare doon sa doktor. Para lang sa benefit ng mga ibang hindi nakarinig nung sagot mo before doon, paano nila sasagutin yun? Kasi yun din yung tanong nun na post. Alam mo naman yung mga tao, yun yung naaalala na ang matagal nang accredited ni MaxiCare yung doktor na to, hanggang namatay yung doktor, hindi pa nabayaran ni MaxiCare. I believe may sagot kayo doon, no, Sir Hero? Yes, patry ko i-recall, Sir Mars. Pero yeah, good question po. When I have seen that post po sa Facebook, parang nakalagay kasi doon sa check MaxiCare. Pero that resonates to all of the HMO providers naman niya. Sad news nga lang, namatay na daw yung doctor niyang father before pa nabayaran ng gantong amount lang. Pero it happens dahil nga po dun sa mga previous na ginagawa ng mga physicians and hospitals. It doesn't end po kasi, Sir Mar, sa doctor alone. It has something to do with the management din ng hospital kung bakit nadidelay yung mga payment po sa mga doctors po nila. So, potentially, sa nangyari pong scenario na yon na bakit ganun katagal, hindi po kasi si MaxiCare lang or si HMO lang yung nagpa-process ng mga claims ng mga doctor and PF. Possibly po kasi si hospital din walang ma-provide na proof na ito talaga yung naging utilization and claims ng mga patient na in-accommodate ng doctor po na yon. So, to substantiate it po, meron din kasi kaming scenario lang na hindi talaga nabayaran si doctor kasi ang dami niyang pina-charge dun sa billing collection ng member. When it was checked by MaxiCare, tulad nga na-mention ni Sir Albert, hindi naman to necessary, hindi to na-consume. Na-verify na namin sa member, bakit ito yung charge mo sa amin? So, kailangan bawasan yung naging charging po sa MBL ng member, pero nagko-contest yung doctor. Nagko-contest siya dun sa patient and sa hospital, pero hindi siya nakipag-coordinate po sa MaxiCare. Until such time, di na sa credit po yun, ang nego na sa hospital and sa MaxiCare po. So, pwede po siyang nangyari yung ganong scenario to that FB post na may ganong event wherein yung doctor hindi na nakapag-coordinate po. Hindi lang natin alam yung backstory hanggang sa namatay na nga yung patient. Sad news nga lang yung part na yun. Pero technically, dapat si doctor mismo, kaya niyang i-coordinate yun sa hospital.
niya. And si hospital, kaya yun i-substantiate kay MaxiCare. Bayaran mo ko kasi ito yung sinervice ko sa member ninyo. Pero dahil may gray area nga lang sa part na yon, may naging ganung scenario nga na hindi siya nabayaran on time. Until nung na-resolve na lang, siguro nag-meet sila somewhere, sige, babayaran namin kayo at this amount po. Tulungan na lang natin po si MaxiCare kasi hindi naman niya pwedeng sagutin lahat na kagaya nung kay She, nakapaskil sa hospital, disaccredited si MaxiCare, lalabas negative yung kay MaxiCare. Hindi naman pwede si MaxiCare na mag-release kasi normally si MaxiCare nagre-release ng ito yung list of hospital na disaccredited na sa amin. Hindi naman pwede na sabihin disaccredited to kasi hindi nagbabayad or sorry, hindi ang may problema kasi ang mangyayari doon mag-aaway. So I think MaxiCare is taking the higher road pagdating doon na basta disaccredited siya sa amin. No explanation, disaccredited siya sa amin, hindi na siya naninira. No, hindi na siya nagbabadmouth. Ngayon yung hospital na nagbabadmouth o yung doktor na nagbabadmouth, sila na lang 'yon kasi alam naman nila kung ano yung totoong Correct. kwento, 'di ba? Kasi at the end of the day, Sir Mars, may mga accredited physicians and doctors pa rin kami nag-exist with MaxiCare. Yun na lang yung titingnan. Ba't pa sila na kay MaxiCare kung ganito pala yung sinasabi nung isa? It means it is not happening to everyone. Hindi naman lahat naka-experience ng ganun. Kung meron man, idulog mo sa MaxiCare, kausapin ka namin. Check natin yung lahat ng resources and references po. Yan. Thank you, Sir Hero. I guess yun malinaw na sa mga nasa Zoom po, kaya na ba nating itawid yung discussion na yon with the clients? Ayan. O, sige, thank you po. Thank you. Thank you guys. Ano siya, healthy discussion siya. Kasi hindi siya, possibly hindi siya ma-encounter upon closing sa renewing, pero pag natanong kayo doon malalaman yung knowledge niyo sa service niyo ino-offer po sa client. Kung gaano yung in-depth knowledge po meron tayo in offering ng services. Kasi mahirap kung ang notion kasi dyan, nagbebenta ka lang, pero hindi mo alam yung binibenta mo. Nasabihan na rin ako ng once ng ganun. Pero yun nga, overtime experience, no? Dagdag ko lang po dito sa how to close new business accounts. Ito, ginawa ko lang siya dati kasi on a level po ng mga partners ko. Gusto ko maintindihan gaano ba kasimple mag-close sa SME. So, naglagay ako ng Rule 1 and Rule 2. Yung Rule 1 po natin, we have to assess the prospect account if eligible to enroll under Backstay program. 4 things po yung we have to check sa SME client natin. Number 1, yung size. Mr. Client, ilan po ba talaga yung regular employees ninyong i-enroll? Sinabi niya, 10, MaxiCare Plus tayo. Probe ka, may sister company po ba kayo? Yes, meron kami, 10. Sir, baka pwede natin i-incorporate sila as affiliate. MaxiCare Plus is small na tayo. Mga ganon. Kaya size is relevant to know. Secondly, business of industry or nature of business. Para hindi ka mamali ng rates mong ibibigay, hindi ka magka-issue, hindi ma-question yung profession mo, yung servicing mo, dapat alam mo yung yung ibibigay mong rates po sa kanila by checking nature of business. Location. So kami, yung team namin ni Edward, we're handling Metro Manila accounts po. So not sure with the setup with this, pero kayo po, alam ko nationwide, you can set po ng insurance po. So kapag location, meron kasi ditong, may kasi kami, alam ko meron tayong Vismin product, may North Luzon, mga ganun po, or may nationwide accesses. Yun, kung may mga clients po kayo sa Vismin region, you can ask assistance na Sir Albert for the proposal. Yes, po. pag meron po tayong prospect from Vismin, North Luzon na Bulacan and up, Batangas. Bulacan, North na yung mga Pampanga, Baguio. Bulacan, just let us know po. Even Batangas, Laguna, hindi Batangas and up, yung mga Bicol, yan po, iba po kasi yung handler, hindi po sila Sir Hero. Mhm. Kaya i-coordinate nyo po sa amin, no, sa team namin, dito sa admin. Yan. Thank you, Sir Albert. Why it is important, kasi sabi nga ni Sir Albert, different yung handlers, pero yung product features, isa lang naman. Nagbabago-bago lang sila ng rates, depende sa geographical assignment. Kasi, for example, kami, ang hawak namin nationwide access, ito yung rates namin sa client nyo. Kung gusto ng client nyo, Pampanga area lang, North Luzon access, may different rates po yon. Batangas, South area lang. May different rates, pati sa Vismin po. Yan, yung different rates, para po siya yung na-discuss sa atin ng isang partner last week, no, na merong North Luzon access except Baguio.
Meaning po, wala siyang access sa mga Metro Manila hospitals and South Luzon and Vismin Hospital. Pag naman po Vismin access, Sila lang. ang access lang is Vismin. Wala pong Metro Luzon. Yun po yung different, actually sa SME, to be frank, we have 96 proposals na hinahandle. To be particular lang sa mga accesses, riders, and without access. Yun. Pero sa amin po, straightforward lang naman ni Edward, Metro Manila, kaya location is very important. Fourth is history. Hiro, bakit kailangan pa malaman yung history? Kasi yung new business proposal po namin, ino-offer namin yan sa clients, we call it fresh accounts or yung ibang virgin accounts yung tawag. Fresh accounts meaning wala talaga silang HMO previously. Why? Because hindi kami pwedeng mag-accommodate agad-agad ng client. We have to check first nung history. Baka kasi 2 years ago, 4 years ago, 5 years ago, Maxicare client na yon. So, dumadaan po kami sa actuarial evaluation, asking the recommendation if they can be accommodated sa Maxicare Plus pa rin. So, tawag namin sa kanila mga recovery no business accounts. So, sa amin, kapag within 5 years pa yung previous coverage niya, dumadaan siya sa actuarial. Kasi sa actuarial po, chine-check nila yung previous utilization, outstanding balance report. Kung sa utilization kasi, we have to know bakit hindi kayo nag-renew dati kay Maxicare. Baka high loss ratio kayo. Pangalawa, baka may malaki kayong balance kaya hindi kayo nag-renew. So, dun po malalaman ni ACT, sasabihin sa amin ni ACT whether approved to or hindi sa Maxicare Plus or sa starter plan. Kaya relevant po yung history. Most of the time po, baka yung kausap nyo sa client, hindi familiar na dati na silang HMO ng Maxicare. Kaya po, babalik tayo sa initial requirements, hingi po kayo ng 2303. Kasi by this document po, nakikita namin yung record sa system namin. So, yun po. Rule 1, we have to know the size, nature of business, location, and history. Rule number 2, request lang tayo ng initial requirements. Initial lang naman to. Yung full requirements na discuss na natin kanina. Si 2303, mabilis lang ito makuha sa client. At yung kulay orange na papel na nakapaskil sa pader. Nature of business nakalagay doon. Client information sheet to be accomplished po ninyo with the client. Excel file lang naman to galing sa amin. Kaya hindi po kailangan ng franchising approval. Sa amin lang to. Tapos master list. Actually, yung master list Excel file lang din siya. Pinagsama na namin siya ng client information sheet. Dati 2 Excel files sinasubmit namin. Ngayon, isang Excel file na lang, magkaibang sheet na lang sila. Okay? So, pag meron na po tayo nito, we can provide na po nung Maxicare proposal sa client natin. Ito naman, mukha lang siyang madami, pero ginawa ko lang to better appreciate nung new business enrollment process sa Maxicare. We have steps 1 to 5, pero this just implies na yung process natin, it will take 1 to 5 days or 7 to 10 working days, provided na no concerns during evaluation. Ang step 1 lang naman dito, tayo po as agent, as provide, we have to provide kay Maxicare ng 2303, CIS, and master lease para makapag-draft po kami ng quotation. Step 2, ibibigay po namin sa provide yung quotation with the list of requirements. Pag napirmahan na po yun ng client ninyo, step 3 na tayo, ibabalik niyo po sa amin with complete requirements. Step 4, i-endorse po namin sa underwriting team hanggang billing team. Pag na-approve na ni underwriting, ni billing team, bibigay po namin yung SOA sa inyo. Papabayaran kay client, i-activate po namin. Ganun lang siya, steps 1 to 5. So, mabilis lang naman technically yung sa SME natin, kaya we have to take advantage of these processes po. Sir, question. What if meron kaming client, previously Maxicare na sila last year, pero let's say nag-member sila sa Provide o may kakilala sila na member ni Provide, gustong ilipat kay Provide yung account. Possible po ba mangyari yon? At if yes, ang sagot, ano po ang requirement? Paano ba, sir? Example, sir, si company ABC, Maxicare siya last year. Continuously. Continuously. Ano po? And then ngayon, may nakilala siyang member ni Provide. Kaibigan niya, gusto niyang ilipat doon sa member ni Provide yung Maxicare pa din. Apo. Renewal. Ano po ang kailangan ibigay ni member ni Provide para malipat yung account sa kanya? Sa kanya. Good question, Sir Mars, no? Tawag kaya tinanong ko kung continuously kasi possibly kasi due for renewal na yung account pero halimbawa gusto malipat kay ma'am since siya yung kakilala ng account.
before the renewal po, you have to ask ng PCAF. So prospective client account form siya, PDF file lang naman siya. Napapasay niyo po kay client, sasabihin niyo po kay provide, tapos isasubmit po ni provide kay franchising team. Pag na-receive po ni franchising team yon, i-verify ni franchising team kasi nandun yung contact info ng client eh. Client, totoo ba na yung new servicing partner mo na si provide? Pag kinonfirm ni client yon, i-approve yon. That's the time na mag-i-email si franchising na internal na sales team, this account is being approved to be handled by provide na come renewal. So yun po yung magiging process na come renewal, kayo na po yung servicing partner ng account po. Kahit in the middle of contract period, pwede pong gawin yun? Pwede po siya. Bali, once na ma-approve po yung franchise, yung PCAF nga, all succeeding transactions dapat sa new servicing agent na hanggang mag-renew po. Example, sir, quarterly ang mode of payment. After 6 months, nakilala niya yung member ni Provide, nag-sign ng PCAF. Yung third and fourth quarter na payment ng client, mapupunta na po ba dun sa member ni Provide yung Dapat yung ano? sir, yung franchising approval ma-establish muna before magbayad para yung mga succeeding Okay. comps papasok na po kay So bago magbayad yung client, dapat na-award na muna Opo. kay Provide. Thank you, sir, Yes doon po. sa sagot. No? So dun sa mga hindi po alam, yung PCAF, siya po yung katumbas ng broker on record Correct. sa Opo. ibang HMO, ibang client, ibang partners natin. Merong specific na format si MaxiCare, ang tawag nila doon PCAF. So minsan, baka isipin nyo po, meron na akong binigay na broker on record sa admin, bakit kailangan pa ng PCAF? So, requirement yun ni MaxiCare. Meron silang sarili. Hindi nila tinatanggap yung broker on record. Bakit nga, sir? Dagdag ko lang sir, yung broken and raw, BOR, ano po, yung BOR po, somehow ina-allow pa rin naman siya. So, yeah, yung BOR ina-allow pa rin naman po siya. Pwede siya initially i-submit po since ano naman siya, for brokers naman talaga. Yung PCAF po, nag-apply lang naman siya sa other intermediate po natin. Pero initially kapag ano, Pero sa atin po, PCAF. PCAF, sige, daan natin through PCAF. Madali lang naman po siya filatan. Isasubmit sa inyo muna Sir Albert and Sir Mars na before i-submit kay MaxiCare. Yun po. Hindi lang siya nangyayari in the middle of the coverage. Pwede siya before the renewal po. Meron lang po kaming scenario, parang may account kami, nag-renew na, tapos nakapagbayad, only then doon niya tinrabaho yung PCAF. Kaso nakapagbayad na, servicing na lang siya the entire year. Ang next niyang magiging eligible na lang siya sa commission, come renewal payment na lang po. So kailangan yun, malalaman nyo din kay client, nakapag-settle na po ba kayo? Kailan nyo po kailangan magpapalit ng servicing partners po? Okay? Yeah. So, pero yun po, hindi namin siya kinakategorize as new business sa amin, sa team namin. So, renewal po siya. Okay? Ito po ay standard lang naman sa new business process para alam natin gaano ba, pag tinanong kayo ng client, gaano ba kabilis sa MaxiCare mag-process ng account? Kailan ba kami ma-activate? So, alam niyo po yung process. Okay? Yun. May question po sa SME before we go to other products that our team is handling po. Question sa SME program, features and processes. Wala na. Ako meron, pahabol lang. That's Miss Rachel. Ayan. Di ba nasabi mo kanina yung pagdating sa PCC, free yung Apa. mga availments. Pero nakaka-count ba yun sa utilization? Yes po. Nakakount po siya sa utilization. So one of the variables na chine-check po, renewal, reco, is yung utilization. Ang kagandahan lang po sa PCC, yun na nga, number one, di siya charge against MBL, pero lower po yung costing nun or charging compared to other clinics and hospitals outside po. Kung halimbawa, ang gantong lab cole sa high precision, kunwari, 2,000. Sa MaxiCare, 1,500 lang siya or less po. Okay. And follow-up question, meron bang priority yung individual versus yung mga SME or parang group account? Wala namang priority sa, kunyari, sa pila, sa QP? Wala po. Opo. All MaxiCare members sila. Yes Okay, po. yun lang. Thank you. Thank you, Ms. Rachel. Sir, question regarding yung sa utilization sa PCC. Mm-mm. Parang hindi siya kasama doon sa utilization report, no?
Sa standard utilization report, yung PDF, hindi po siya kasama. May isang portal kami pinagkukunan nun, yung SciSense. So, it encapsulates all PCN, MAPA, Dr. Anywhere app, Teleconsult, MedGrocer, PCC availments. Yun sir, pwede kami makakuha ng record nun. Pwede po, by request siya per account. Okay. So, So, email lang for Mm. request. Kasi we've encountered na ang tawag dito, merong utilization report pero hindi siya kasama. opo. Tapos we wanted sana to check kung gaano ba ka-important yung PCC. PCC. Gaano ba nila kadalas nagagamit, ano ba yung impact niya doon sa benefit nila. Yes So, po. good to know na pwede siyang makuha. Ma-extract. Yes po. Actually, yun nga, maganda yung input ni Sir Albert. Pag nakita nyo kasi yung utilization ng sa PCN, yun na nga, Dr. Anywhere app, mobile app po yun. PCC, TMC, and other platforms pa. Pwede nyo siya i-tweak doon na, Mr. Client, ang laki ng outpatient availment nyo sa hospital. Kita dito sa utilization report. Baka pwede nyo i-redirect to next time na sa PCC para mas mababa yung utilization charging po. Yeah, nagtataka kasi ako mas pinili niya yung mas mahal ng 300,000 na si MaxiCare compared sa iba na dahil daw sa PCC lang. Yun yung reason. So, nagagamit nila na ma-maximize nila yung PCC. Yes po. Thank you, Sir Albert. Yun po. By request siya, since may mga information din na relevant, Sir Hero? confidential. Parang ang dating kasi sa akin yung PC ng MaxiCare, lahat ng products ninyo mayroong access sa PCC. Tama? Apa. No? So paano kung sakaling mag-avail ako tapos may existing pre-existing ako, kunyari dyslipidemia, pwede ko kagad siya magamit Apo. kahit consultation lang. Apo. Hindi siya nagbabawas dun sa benefit limit. Apo. Tama, no? Tama. So yeah, yung kagandahan lang kasi especially kapag SME program to, di ba nga, yung dyslipidemia disease, pwede siya makonsider kasi sa pre-existing condition. So sa PCC, dire-diretso lang yung coverage nun. So kahit may MaxiCare ka, pwede po yun, or Prima. Sir, question regarding additional do sa question ni Sir Marvin, no. Kasi isa to sa crucial Let's say nabanggit nyo kanina ang pre-existing conditions ng starter plan program is 5,000. Yes ba? So pag nagpunta ako sa high precision or sa hospital, nagpa-consult ako, siguro mga nasa 7 or 8 times lang ako makakapagpa-consult. Max Tama? out na. Pag pre-existing, ma-max out na. Pero kapag sa primary care center ako nagpunta, dahil hindi siya nababawas sa maximum benefit limit, parang ang dating is unlimited consultation ako and laboratory Yes, po. kahit na pre-existing yung sakit ko. Correct po. Bali po kasi yung availment sa PCC, technically unlimited outpatient availment siya with free of charge sa MBL po. So kung may mga starter plan accounts tayo na up to 5,000 lang yung pre-existing conditions, sa PCC po, it's as if continuously siya na-accommodate regardless kung how frequent yung kanyang availment. Yun nga lang, pag lumabas siya sa PCC, LOA facilitated na yung availment niya, malalaman na doon kung may coverage pa siya or wala. Tulad nga sabi ni Sir Albert, what if sa high precision na siya nagpa-check, tapos same illness, tapos makikita sa system ng MaxiCare, max out mo na yung 5,000 for pre-existing. Wala ka nang ma-approve na availment sa other clinics po. Sa PCC, pwede ka pa po ma-accommodate so long na active member ka. Pwede po. Yun po. So, kaya si PCC isa yan sa mga dapat na ma-maximize nating clinics po. Yan. So, kung wala na question, proceed po ako sa other products. This will be quick naman. So, I'll just share with you. Alam ko naman, Sir Albert, na-present na to ng other teams, no? When it comes to 2 weeks ago, they presented the product features of my MaxiCare, Lifesaver, and Prima. I just want to give a highlight sa ROE or yung rules of engagement. Sabi nga namin kanina, our team is flexible enough to accommodate ng other products that we have. So, whether Prima, My MaxiCare or Lifesaver and Lifesaver Plus. Kung makikita niyo po yung SME team, kami po na Edward yan, then may dalawang yes po sa first 2 columns. Meaning, we can accommodate based on this source of sale. Change of program from existing accounts. For example nga, may account po tayo, tapos nag-change of program sila cam renewal. Hero na mamahalan na kami sa MaxiCare Plus. Baka cam renewal, pwede kami mag-Prima,
mag-IF or mag-lifesaver, pwede po. So, ano namin yon, production po namin yon. Kami rin po ni ni Edward yung itatap po ng team ni na Sir Albert. Kapag change of program from existing SME accounts. In addition to this, pwede rin po yung halimbawa, ang first touch natin ay SME program. Nag-offer si ma'am kay client ng MaxiCare Plus, nego, MaxiCare Plus. Pagdating sa finance, dinis-approve kasi mahal. Sasabihin, baka pwede kayo mag-ship into Prima, IF, or Lifesaver. Pwede po. Halimbawa, yung no account nyo hindi nag-close as SME, nag-close siya as Prima, IF, or Lifesaver, pwede po namin itap yon kasi ang initial po nating in-offer ay SME program. So sir, ano yung proof nyo na wino-workout namin siya under your team before? Ayun po, halimbawa nagpa-email kayo sa amin ni Edward, Sir Edward, pwede ba itong i-accommodate si client under SME program? Enough na po yun yung email confirmation or communication. Okay, yung pag-send ng BIR 2303. Correct po. Ah. Yan. Kahit wala pong 2303, kahit inquiry lang through email. Kasi minsan yung client ay minsan magbigay agad ng mga documents. May mga ganun po So kahit po ganun, basta ang first touch nyo, SME program, nag-convert siya into Prima, IF, or Lifesaver. Tapos dun siya successfully na-convert na sale, pwede po yun sa amin, Edward, itag. Pangalawa po is yung expansion from existing SME accounts. Ito yung binention ko kaninang organic sale. Kung yung new account nyo po or existing accounts, naghanap sila ng Prima, IF, or Lifesaver po from for their employees for the same entity. Sa amin din po ni Edward dapat yun. Yun lang naman po yung ROE doon. Kasi sa amin internally, may mga targets din kami. May target si prepaid team, si IF team, si SME, si corporate. Pero kung galing naman po sa accounts namin yung mga ganitong sales from the alternative products, dapat po sa amin siya matag. Yan. So I'll skip this one since it has been presented naman na 2 weeks ago. So si Prima and Lifesaver po yung bago nating prepaid cards. We will share with you po yung press mat namin, pero may mga in-skip kaming slides dito pertaining to online platforms. Pero kung gusto niyo po ng reference, you can ask po yung team nila Sir Albert. Again, I think that wraps up the presentation of the SME program for MaxiCare. So to give overview lang, we discussed nung MaxiCare profile, SME program, starter plan, MaxiCare Plus, and MBE. What are the enrollment requirements and processes, FAQs, and ROE po for the other products. So Edward and I, thank you so much, Ms. Rachel, Sir Mars, and sa mga online viewers ko natin, maraming salamat.